paano mo hinahandle ngayon ang popularity mo? Walang nagbago. Para sa akin, it's still the same. I'm just doing kung ano talagang ginagawa ko everyday. Siguro lang, may mga bagay na yung iba, like, mga nagmamall, kasama ko yung mga anak ko, medyo pagka gano'n, nagpupunta ako ng mall, naka-hoodie na ako. Kasi para ma-enjoy ko din. Kasi minsan, syempre, hindi ko naman pwede, ayoko naman mahindihan yung mga followers na dan ulitin ko, utang ko sa kanila kung nasaan ako. So, never kong ipagkakait yun sa kanila. So talagang pinagkakaguluhan ka na sa mga mall, sa public places? Pictures, not actually siguro halos pag minasalog talaga dito ka pictures, nag-pictures. So, syempre, pag habang naglalakad ka kasama yung mga kids mo or nakain ka, so, syempre, medyo, di ba, na nawawala yung pagiging banding yung minsan. So, minsan nagtatago rin talaga na ako. Kailan mo talaga naramdaman na medyo nagkakagulo na ito since yung kay Francesca, tapos kay Giro Manyo, kay Francesca, solid. Yes. So late last year? Yes, late last year. So hindi mo na-enjoy ng bongga yung pagiging celebrity mo na? And I'm enjoying it. Sabi ko lang yung instances lang na minsan nga pag gusto ko lumabas, syempre gusto mo na walang, hindi ko sila turing na istorbo eh. Okay, pero yun yung parang meaning na, syempre pag magkakasama pa gusto mo, diba? So, pero nga ulitin ko, okay lang ako doon and pinagbibigyan ko naman sila. Yun kasi yung problem. Gusto ko rin pagbigyan sila lahat. So, nawawala na yung time namin. Imbis na dire-diretso lang, gusto ko mapagbigyan lahat. So, yun, syempre, daming tao sa mall pag pinagbigyan natin yung lahat. So, sa shop mo, bago mo i-video, pinapaalam mo muna. Yes. Sa celebrities. Yes. Okay. Yes. And meron na bang tumanggi sa'yo na pumunta doon? Yes, kasi I'm talaga looking for mga materials na mga gusto kong bilhin sa kanila. Like, kunyari, yung mga gamit nila Ina Raimundo, I'm still looking forward to meet Ina Raimundo, yung mga idol ko. So, sino ba itong mga to? Ako, sinabi ko na rin sa past interview ko, gusto ko yung damit ni Ina Raimundo kasi sobrang idol ko sa Sabado Nights. Ay, hindi namin sa Sabado. Yes, tapos gusto ko rin yung damit ni Lasting Man, ni Big Soto, sa prod, kaso parang wala na daw. Yung Captain Barbell na barbell props. So yung mga production sets na mga ginagamit before, yung mga gusto ko talaga. Nag-aasa ko sa mga celebrity, baka natatago nyo pa po, ganon, open po yung shop. You could go to my shop, yun. So, ganun pa. Okay, yung kay Giro, naging very controversial kasi ito. Yes. Ano pa? Nung lumapit siya sa'yo, Yung kay Giro. Yes. anong naramdaman mo na ito trophy ang binibenta? Actually, sa conversation namin, parang may hint na ako. Sabi ko, kasi sinerch ko rin si Giro Mayo. Sabi ko, wala naman siya pwedeng ibenta na iba aside from the trophy. So sabi ko, sige, dalhin mo sa shop yan, tapos doon tayo magtawaran. Yes. Nagulat din ako na, pero si Giro, napaka mababang loob din siya. Actually, napaka mababang loob din yung Giro Mayo. Pero baka dagsain ka ng mga magbebenta ng trophies. Okay lang yan kasi I'm really looking forward to it. Kasi para mag-ipon ako for my upcoming sort of museum na to showcase all those things na binibili ko. Kasya pa sa shop mo? Kasya pa sa shop mo yung mga Ngayon halos hindi na mukha na siyang ukay-ukay. Usually hindi na na-frame kasi wala nang space. So kaya nga yung bagong lugar. So abangan niyo yan, yung bagong atayin ng lugar para makita na rin natin. Kailan mo yung projected timeline ng pagbukas? Maybe May or April on my birthday. Yes. Malapit na. April, yes. Na-mention mo kanina yung talks with Cesar Montano. Kanino nagsimula yung gusto mong maging part ng Buroami? Ay, hindi. Sinabi sa akin So, inano kayo? Sir Cesar. Ni Idol Cesar. Kasi he's a friend of mine. Anong magiging role mo sa kanya? Sidekick niya. And I'm happy for that. Sana nga matuloy talaga. Hi, Kuya Buboy. So, Paano idol nag-start natin yun? yan. Paano nag-start yung kay Cesar? Kasi before naman siya punta sa shop, nag-usap na kami. Tsaka hindi siya yung nagbenta kasi yung pamangkin niya. So, yun. So, wala nang bargaining na mangyayari para sa talent ko? Ano, no? Wala nang bargaining na mangyayari? Oo, kasi gusto ko yun eh. Para sa akin, sa privilege. Kapag na maging part nung movie na yun. Sa privilege for me. magkaibigan kayo ni Buboy? Yes, lately, hindi ko naman sabi na sobrang tagal na. Ito lang, siguro nung medyo nakilala ng social media influencer kasi one of my idol ko na yun, since Bullet, yung Jose Rizal. So, yun din, natanong ko siya lagi, saan yung mga props niya sa Jose Rizal. So, yun yung mga tinatanong ko. Actually, ang dami ko na naging friends sa mga, sa celebrity natin, sa mga, and they are thankful. Nakakagulat actually pag maraming salamat gusto ko sa ginagawa mo. Sabi ko, ano ba yung ginagawa ko? Parang nagtitrip lang naman ako pero iba yung pagtanggap nila. So ako masaya ako dahil doon.
So, ikaw ang celebrity. Ikaw mismo yung pupunta sa mga celebrities sa kikipag-usap para Hindi naman. May mga researcher. Yes, may mga researcher. Gusto nyo, ano yung ultimate dream mo na mabili na pag-aari? Ewan ko, masyadong mababaw nga. Pero gusto ko nga yan, yung Elastic Man. ay yung mga Yan na yung Oo, kasi syempre, bossing big yan. Idol ko yan, bossing big. Gusto ko maging bossing big. Kung may bossing big, sana may magkaroon ng Boss Toyo na maging prominent name na household name. Bakit Actually, dahil I'm ba sa getting boss, there. dahil kay boss, Ay, hindi naman. Pero siya yung tinitingnan ko kasi. kala ko kaya mo inano Yung charisma Boss sa Toyo. tao. Hindi, yung name mo kasi, doon mo inano kay Bossing B, kaya naging Boss Toyo. Ay, hindi naman. Actually, ano lang, tawag lang yun ng mga customer ko before sa online. So, hanggang nasama na yung Boss Toyo. Sa online selling ko kasi before, Toyo, tapos So, hanggang Boss. Mas gusto mo yung kesa sa sports car ni Daniel Padilla? Medyo nagkamali ako doon kasi hindi ko nabili, sayang, kikita sana ako. So, medyo malaki, kasi nga malaki yung punan. So, kasi hindi ko rin naman kaya bilhin lahat. Patulad nga lang sinasabi ko, kala nyo lang, mayaman na ako. Hindi ganun yun, okay? So, hindi talaga ganun yun, right? Talagang lahat pinaghihirapan ko para mabili ko yung mga gamit na yun. Gusto yan yung pinakaunang major celebrity memorabilia na nabili mo na My first episode, for me, yung friend ko na si John Rowa, tinitingnan ko siya as a celebrity, as an artist. Kasi marami siya naging hits. Kung sa iba, hindi siya kilala. Pero for me, yung status ni John Rowa dun sa my first episode, di talaga yun eh. Kasi first episode pala, nagkaroon na siya ng name. Yung pinag-poster kasi nagtaka, bakit ko daw binili? Bakit daw, sino ba daw si J. Rowa? Friend ko si John Rowa, I know him, na talagang may mga hits siyang kanta. So, yun. Tapos nasundan na lang Buboy. Si Buboy ata yung first na mainstream celebrity ko na nagbenta sa akin. If not Anong mistaken. binenta ni Buboy? Yung bato ni Darna. O hindi kayo mga nanonood, ang tagal na naman. Si Buboy, Bilyahar. Yes, oo. Kay Marian. Alam ko si Yes, Buboy oo, isa Montalvo. Darna yung bato. Pero masasabi mo bang mas umingay yung pangalan mo after nung binili mo yung kay Francis? Yes, absolutely yes. And then after that, controversy, may nag-reach out ba sa'yo from Pia's camp? Di ba sabi mo Wala nag-reach po. out ka sa kanya? After that, wala po. Pero gusto nyo kung may foreigner na sikat na celebrity magbebenta sa'yo, okay din sa'yo? Oo naman, syempre. Oh, it's a pleasure for me din na ganun. Pero talagang priority ko dito is gamit ng mga Pilipino. Gamit ng Pilipinas. Mas yun. Yun talaga kasi yung talaga. Gusto ko kasi magkaroon ng halaga yung mga gamit. Kasi mahirap maging sikat. Mahirap yung pinagdaanan bago ka mapunta sa fame, bago ka maging prominent people. Kasi nila naman artist ang binibili ko eh. Lahat ng mga nakilala sa Pilipinas, yun talaga yung mga gusto ko. Like politika, influencer, artista. So, hindi kasi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon para sumikat at makilala ng buong Pilipinas. So, gusto ko bigyan ng halaga yung ginawa nila. Kasi, although damit lang to ng isang sikat, pero before na maging sikat ka, marami kang pinagdaanan. So, yun yung pinapahalagan. Kasi Amerika, sa ibang mundo, gano'n eh. Nasuot lang ni gano'n, mahal na. So, why sa atin din natin magawa? So, yun talaga yung advocacy ko. gathering kalaki ang importance ng approval ng asawa mo pag bumibili ka nun. 100% kailangan may approval ni Mrs. ni Loves. Yes. Hindi niya tinampo na yung kay Daniel, hindi niya nakuha. Ang alin? Yung kay Daniel Hindi siya nakuha. nagtampo. Hindi naman. Kasi nga, medyo for 5.8 million parang pag binili nun, kasi I'm not into car and buy sell. Kasi pag binili ko yun, hindi ko pa siya babayan sila agad eh. So, matutulog. Matutulog. Oo. So, di ba? So, yun. Kaya hindi namin talaga pinursu na nag-offer. We do some offer pero hindi nagkasundo. Pero yung jersey ni Francis, balak mo bang ibenta yun? Yan ang hindi. Kasi mag-isa lang yun. O baka may sabihin yung mga interview ka. Kasi nung isang araw, may nabili akong isang Holy Grail, around 1.3 million yung kay Bog sa Dornado. So, 2 pairs of shoes, may bumili sa akin na friend of mine. Kaya ako binenta kasi dalawa naman yung pair. So, sinabi ko kasi kila Bogs, hindi ko ibibenta. Kaso, friend ko rin si Big Boy Cheng. At si Big Boy Cheng, alam ko na collector siya, shoe collector #1 sa Pilipinas. So, why not share yung other pair sa kanya, magbili din sa kanya sa akin. Okay lang siya. So, para sa akin, kasi may nagtatanong, akala ko ba hindi yung bibenta? So, syempre, I do business here. Hindi lang naman din ako ipon ng ipon, di ba? Thank you. Maraming salamat po. Thank Thank you po. you. Thank you po. Pwede ba mag